Kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then dapat masabi na ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Napirmahan ko na yung sabina doon sa dalawang nire-request ni Senator Amy. So, imbis na sa usaan namin pinadala o pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking sabina sa legal ng Senado. Mga kabayan, habang tumatakbo ang mga araw ay patuloy na nagkakaroon ng pag-asa at kasiguruhan ang pagkapanalo ng kampo ni dating Pangulong Duterte at BP Sara para mapawalang bisa ang mga kasong isinampas sa dating Pangulo. Maliban dyan, lumalaki na rin ang tsansa na makakalaya at makakauwi ng bansa si PRRD bago pa ang confirmation o itinakdang pagdinig ng ICC sa September 23, 2025. Kahapon ay ikinagulat ng Palasyo ng Malacanang ang inilabas na statement ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa totoong nangyari at naging hakbang ng gobyerno ni PBBM para illegal na arestuhin si PRRD at agad na ipadala sa ICC sa dahig Netherlands. Ayon sa spokesperson ng International Criminal Court o ICC na si Dr. Fadi Al-Abdallah, na desisyon umano ng Philippine authorities ang pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ibig sabihin, lumalabas na ang sikreto at itinatago ng Marcos administration dahil galing na mismo at kinumpirma mismo ng ICC na hindi ipinag-utos at hindi sa pilitang ipinaaresto ng ICC ang dating Pangulo, kundi sinadyang pagplanuhan ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanyang gabinete ang pagpapaaresto kay PRRD. Muli namang iginiit ni Abdallah na may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas noong isinagawa ang war on drugs ni Duterte mula 2011 sa pagkalas ng bansa sa Rome Statute noong 2019. Sa ngayon ay kasalukuyan namang nasa free trial phase ang kaso ng dating Pangulo kung saan ay tinutukoy ng mga judges kung ang mga charges laban sa kanya ay dapat pa bang ipagpatuloy o hindi na. Kung matatandaan, kumpiyansa ang lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na may hawak silang matibay na argumento upang maibasura ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Kaufman, target nila na maipatigil ang pag-usad ng kaso bago pa kumpirmahin ng ICC ang mga kaso laban kay Duterte. Partikular na ang crimes against humanity dahil sa pagpatupad ng war on drugs campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon. Samantala, mainit na nagbabangayan ngayon ang magkapatid na Marcos sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos. Ito ay kaugnay pa rin sa pangalawang pagdinig sa Senado, kaugnay sa iligal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Kung matatandaan, ipinag-utos ng Palasyo sa pangunguna ni Lucas Bersamin na huwag nang padaluhin ang kanyang gabinete sa gagawing investigasyon ngayong araw. Dahil diyan nagkasundo ang mga senador na ipapasabina nila ang mga opisyal ng palasyo na hindi sisipot sa Senado. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, pambabastos ang ginagawa nila sa Senado at para maging patas ang laban, dapat kung anong ginagawa ng Kamara at Senado sa mga kaalyado ng mga Duterte ay ganon din ang gagawin nila ngayon sa mga kaalyado naman ng mga Marcos. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. Kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then dapat masabi na ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Thank you, Sang-ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Nery versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ka ba o pabor ka ba na ipasabina ng Senado
ang mga opisyal ng Malacanang na hindi sumipot sa pagdinig para pagtakpan ang katotohanan kung sino ang mastermind sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to, as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masubpoena ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulion at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo natatanggap. Follow up natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang mangyayari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis nito, Madam Chair. Thank you, Sang-ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Nery versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege, alam na po natin yan, at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang subpoena na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang narito. Kaya nalulungkot po kami. Sir, regarding the letter of Executive Secretary Lucas Bersamin,
What can you say dun sa mga binigay niyang reason bakit hindi pinayagan yung mga cabinet members na umattend ulit sa second hearing regarding the arrest of former President Duterte? Nung nakaraan tayo nagkita, hinihingi niyo ang kopya ng sulat. Dinala ko na yung 3 sulat na hawak ko. Yung unang sulat, bago yung hearing na una ni Senator Amy, yung pangalawang sulat na addressed sa akin at kay Senator Amy, at yung pangatlong sulat na addressed lamang sa akin. Klaro dun sa unang sulat at dun sa naka-address sa akin ang pag-invoke nila ng executive privilege. Sa unang sulat, sinabi nila na i-invoke nila yan sa mga katanungan na maaaring ipukol na may kinalaman sa executive o sa saklaw na executive privilege. Yung pangatlong sulat na sa akin lamang address nung nakaraang Lunes, in-invoke nila yung executive privilege na kaugnay ng pag-attend ng hearing. Ito, yung sulat na yon, bagaman nung panahong yon, napirmahan ko na yung sa BINA doon sa dalawang nire-request ni Senator Amy. So, imbis na sa usaan namin pinadala o pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking sabina sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga sabinang napirmahan ko. Sa ilalim kasi ng dalawang naunang desisyon ng Korte Suprema, tiyak ko na alala pa ng mga matatanda na rito sa Senado yon. Itago natin sa pangalang Hindi ako Selly. matatanda tuloy. Yung Ermita case at yung Neri case, kung saan sinabi ng Korte Suprema na may kapangyarihan ng executive mag-invoke ng tinatawag na executive privilege kaugnay sa hindi lamang sa hindi pagsagot pero pati na rin sa hindi pagdalo ng ilang opisyal ng executive department. Ang huling gusto kong mangyari sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng subpoena sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Kaya minabuti ko, bagaman abogado ko, na-refer ito sa aming legal department para sa karampatang rekomendasyon. Sir, about yung sub judice rule na isa sa mga binanggit ni ES. Hindi aplikable yon sa aking paniniwala at nakita ko rin yon sa sagot ni Senator Amy. Ang pagkakaroon ng kaso ay hindi rason o dahilan ayon mismo sa Korte Suprema na hindi dumalo o hindi sumagot sa mga katanungan ang sino mang iniimbitahan ng Kongreso kaugnay sa inquiry in aid of legislation. Ayan kung yung dalawang hearing sa fake news na yun, hindi pa sapat, gagawin pang 3. Ito kayang hearing daw about sa pagdukot kay Pangulong Duterte, isa pa lang, sapat na? Abay, malaking katarantaduhan po yan. Hindi ho tama yung inyo pong konklusyon ho diyan pag ganyan ng sinasabi ninyo. Dahil mga kababayan, hindi pa ho natin nalalaman talaga kung sino yung kasi importante ho natin maintindihan. Kasi akala nung iba tapos na dahil nagkaroon na ng konklusyon si Senator Amy. Importante kasi nating matuntun dito sino yung mastermind. Kasi ngayon nagtuturoan na sila eh. Si Tory mukha na rin ng gunggong dahil po sa pag tinatanong siya, hindi na siya makasagot ng diretso. 'Di ba? Kailangan pa siyang turuan ni DILG Secretary Remulla, 'di ba? Kailangan pa siyang turuan. O kaya nga may part doon na merong video na bumubulong-bulong pa si Remulla. Parang ano lang din eh. Parang demonyong bumubulong-bulong eh. Kasi nga hindi na ho masagot ni Torre. So ano ba talaga ito? Ito po ba ay plano ng mga Remulla? At kasi may isa pang haka-haka ho dito, inutos ho ni Romualdez daw ito, na talagang tanggalin ho si Pangulong Duterte para nga naman mahirapan manalo yung kanya mga senador. At pag nahirapang manalo yung mga senador niya, mas may pag-asa silang i-impeach si Vice President Sara Duterte. At pag na-impeach si VP Sara Duterte, hindi na siya makakatakbo 2028. Magkakaroon na ngayon ng pag-asa itong Romualdez na ito. Kasi hanggang nandyan si VP Sara Duterte, mantakin mo, 1% lang ata yung kung hindi ako nagkakamali, 1% lang ho yung sa survey ni Romualdez, di ba? Parang tanga lang, mas madami pa. Gago! Hindi, sorry pero katotohanan no eh. So kailangan niya, the only way para
may possibility manalo siya is ma-eliminate niya ang mga Duterte sa eleksyon, di ba? So, yun ang sa tingin natin. Kaya nga marami nagsasabi, sa totoo lang, wala naman talagang alam si Marcos. Alam naman natin si Marcos mahinang nilalang, mahina ang utak, mahina ang political will. Kaya nadidiktahan lang siya ng asawa niya at ng kanyang pinsan. So parang sila lang ang nagko-control, 'di ba, ng eksena diyan sa Malacanang. Kaya nga dapat matunto natin sino pa talaga nagpa-kidnap kay Pangulong Duterte. Yan ang kailangan nating malaman. Sino ba talaga ang may utos? Sino ang may command? Kasi sinasabi ni Torre, inutos lang sa kanya ni Marbil. Oh, hindi pa nga ako naitatanong si Marbil eh. Tapos sasabihin nitong Yusek Castro na to, kumpleto na. Hindi pa nga natatanong yung mama eh. Na bakit mo inutos? Sino nag-utos sa'yo? At bakit yan ang pagkaintindi mo sa batas? Wala ka bang alam sa batas? Ako nang sasagot, Senator Amy. Simple lang naman po eh. Ang sagot niya po pagdating sa droga, ang mga nagda-drugs ay hindi naman dahil sila ay addict. Ngunit kailangan lang nila sa nagpupuyat sila. Pakinggan natin itong report na to about the second hearing. Tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado bukas sa usapin ng pag-aresto mamaya yan, mamaya. Rodrigo Duterte. Dumating man o hindi ang mga inimbitahang opisyal ng pamahalaan. Sa inilabas sa pahayag ng Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos, ngayong araw, sinabi nito na mahalagang malinawan ang ilang punto at issue sa umano'y legalidad ng ginawang pagsuko sa dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Nanindigan din ito na hindi sapat ang mga dahilan na ibinigay ng Malacanang upang tanggihan ang imbitasyon ng Senado. Ibinahagi niyang mahalaga. Ayan eto, ang linaw ng kanyang stand dito, hindi sapat ang binigay na dahilan ng Malacanang. So, if that is the case, Senator Amy, na sinasabi mong hindi sapat yung dahilan ng Malacanang, you have to do something about this. Hindi pa pwedeng tatanggapin mo na lang. Baka naman takot ka sa kapatid mo kasi napagsabihan ka ng kapatid mo. Pero ako, naniniwala pa rin ako. I'm giving you the benefit of the doubt that you would do the right thing. Akin nga ganito eh. I challenge you, Senator Amy. I challenge you, and sigurado ako kahit yung ibang mga Pilipino, yan din ang nasa isip nila. We also, kasi yung ginawa po ni Torre, nakita po nating lahat yan. No one can deny na ginawa niya yun kasi nasa video. Pwede niyang ituro ng ituro yung kanyang boss na si Marbil na may pasimuno, nag-utos. But yung nasa video, fact na po yun. Ibig sabihin po, hindi mo na pwedeng i-erase yun. Nandyan na po sa video yun. And alam mong may kalabisan. Humihingi ng abogado, hindi binigay. Yun na lang kamag-anak, hindi rin ibinigay. Yung dalin sa korte, hindi rin sinunod. At yan po ay documented, with video, with audio. So, hindi na natin kailangan tumingin pa sa iba. At sinabi mo, sa iyong konklusyon, hindi pala konklusyon, parang unang report, sinabi mo na mali o walang legal na ginawa. Ibig sabihin, illegal po. So, dapat, I challenge you, i-contempt mo si Torre. Alam mo, pag kinontempt mo si Torre, kaya nga ang title ko dito is, Torre, mako-contempt na. Pag si Torre, kinontempt mo, maybe, ito ano ko lang ho ito maybe, the Duterte supporter would consider you. Kasi ngayon, lahat na sinasabi mo, ano lang, daldal lang, ika nga, ano lang siya, puro daldal ka lang, puro ka lang pabida. Alam naman po kasi natin alam naman po natin na talagang ang alyansa ng mga ni Marcos ay sinking boat na o pabagsak na ika nga, palubog na.
Palubog na po yung bangka. Kaya tumalong ka na. Yan ang ginawa mo eh. Hindi ka nag-resign para umalis. Hindi ka umalis dyan para kunwari hindi na mahirapan yung alyansa. Hindi. Nakikita mo. Alam niyo ito mga kababayan ha. Matalino po kasi ito si Senator Amy. Tuso ho itong alin to eh. Kaya sigurado ko nakikita niya na palubog na yung kinabibilangan niyang grupo. Kasi sasabihin niya, hindi, simula pa lang independent na ako. Ano simula pa lang independent? Sumama ka pa sa rally ng alyansa, independent ka na. Oo, maybe in papers, independent ka. Di ba? Sa dokumento, independent na nakalagay doon. Di ba? Sinagmit mo nung nag-file ka ng candidacy. Pero, sumasama ka pa. In-announce ka pa ng kapatid mo. Sa madaling salita, gusto mo yung makinarya ng gobyerno. Kaya ka nandun. Kasi if you're really against it, hindi ka nasasama. Diba? Ito ang punto ko dito. Bakit umalis ka? Bakit ka, kasi alam mong lulubog na yan. Alam mong wala nang kwenta yung grupo na yan dahil sa kay Marcos mismo. Mali-mali yung ginagawa ng kapatid mo. Alam mo yan. Pero nililigtas mo lang yung kapatid mo. Iyan ay lantarang pagsisinungaling. Sinabi mo yan, lantarang hindi sumunod sa batas. Ibig sabihin, may ginawang illegal kasi hindi sumunod sa batas eh. Tapos hindi mo i-contempt. Ngayon naglalakas loob na hindi pupunta. Kung hindi nagpunta, isubpina mo. Tulad ng ginagawa nila sa mga vloggers. Nananakot sila. Baka hindi kayo pupunta. Subpina kayo. Pag contempt na kayo. Ganyan-ganyan pa yung mga hayop na mga congressman na yan eh. Akala mo talagang Panginoon ng bansang Pilipinas eh. Hindi, akala mo talaga yung mga congressman natin, sila ang Panginoon sa Pilipinas eh. Di ba? Ikaw, Senator Amy, puro ka daldal? Puro ka pabida? Ito, bibigyan kita ng tip. Baka makumbinsin mo pa mga Duterte supporter kung ipakukulong mo si Torre. Di ba? Ano sa tingin niyo mga kababayan? I-comment nyo lang. Babasahin natin yan ha. Tuloy. Ang presensya ng mga opisyal ng gobyerno sa pagdinig upang magbigay linaw sa mga isyung na unang lumitaw at masagot ang mga katanungan mula sa nakaraang pagdinig. Ayan. Alam nyo mga kababayan, yan ang inaasahan natin ha. Yang hearing na yan, aabangan natin yan mamaya. Talagang dapat sumagot sila na maayos. Yung hindi nagsisinungaling. At pag hindi sila nagpunta, hindi mo dapat sila tantanan, Senator Amy. Dito namin makikita kung maninindigan ka. Dito na makikita kung talagang totoo ka ba. Kung palulusutin mo lang itong palusot nila Bersamin, wala ka palang kwenta. Yan ang katotohanan. Wala kang kwentang senador. Pag pinalusot mo lang itong dahilan nila Bersamin. Okay?